Araw ng Pasko sa Tokyo nang dumalo sina Hana upang mapanood ang palabas na alay sa kaarawan ng Panginoon natin na si Jesus. Pagkatapos yun ay ang pinakahihintay ni Jin na libreng hapunan dahil silang tatlo ay mga palaboy lamang. Habang nakapila ay sinasambit ni Hana ang tungkol sa pusong babae niya kahit panilikha siya ng Panginoon bilang lalaki sabay bulong sa babaeng namimigay ng pagkain na dagdagan ng konti ang sa kanya. Pagkatapos makatanggap ng panghapunan ay pumunta na sila sa kinaroroonan ni Miyuki upang hatian iyon ng pagkain. Si Miyuki ang dahilan kung bakit pinadagdagan ni Hana ang takal ng sa kanya. Habang kumakain ay nagkaasaran pa sina Jin at Miyuki kaya inawat ni Hana ang dalawa lalo na at araw ng Kapaskuhan. Nagtungo ang tatlo sa tambakan ng basura para hanapin ang librong regalo ni Hana para kay Miyuki. Hindi pa man nila iyon nakikita ay nauwi na naman sa away sina Miyuki at Jin nang bigla silang makarinig ng iyak ng isang sanggol. Hinanap nila ang pinagmumula ng iyak at nagulat sila sa nakita nila. Agad iyong binuhat ni Hana habang binabasa naman ni Jin ang liham na kasama ng sanggol at nalamang John Doe ang pangalan ng bata. Nakaramdam si Jin ng lungkot para sa bata kung lalaki iyon na tulad nilang palaboy kaya nais niya sanang isurrender sa mga pulis ang sanggol bagay na hindi sinang-ayunan ni Hana dahil para dito ay papasko iyon sa kanila ng Panginoon. Pinanindigan ni Hana ang desisyon niyang alagaan ang bata sa kabila ng pagtutol ng dalawa. Iniuwi niya iyon at pinangalan ng Kyoko. Habang nakahiga ang sanggol ay wala iyong tigil sa pag-iyak at dahil walang kasanayan sa bata ay hindi alam ng tatlo kung ano ang kanilang gagawin. Hanggang sa naisip ni Jin na palitan ng diaper ang sanggol at doon pa nga lang iyon tumahan sa pag-iyak. Pagkatapos ay inutusan nito si Miyuki na bumili ng tubig para sa gatas ng sanggol. Habang nasa labas si Miyuki ay naikwento ni Jin kay Hana ang tungkol sa pagkamatay ng anak at asawa niya, bagay na ikinalungkot ng labis ni Hana. Dumating na si Miyuki kaya binigyan na nila ng gatas ang sanggol. Kinabukasan ay ginising ni Miyuki si Jin upang sabihin na nawawala sina Hana at Kyoko. Sinundan nila ang mga bakas ni Hana sa nyebe at sa di kalayuan ay nakita nila ito. Huli ay pinipilit ni Jin na isurrender na nila sa pulis si Kyoko pero hindi pa rin pumapayag si Hana. Ang plano ni Hana ay hanapin ang ina ng sanggol at itanong kung bakit yun inabandona ang bata. Sa pamamagitan ng susi na kasama ng bata ay nabuksan ni Hana ang isang locker na naglalaman ng mga gamit. Kinuha nila ang mga iyon at doon nila nakita ang litrato ng magkasamang babae at lalaki kaya sinubukan nilang hanapin ang mga iyon. Bumiyahe sila sakay ng tren ngunit nang makita ni Miyuki ang isang lalaki sa kabilang tren ay bigla na lang itong bumaba kaya sinundan ito ni Hana at Jin. Dahil doon ay naglakad na lang sila sa gitna ng malakas na pagbuhos ng nyebe hanggang sa makaramdam ng gutom. Halos sumuko na si Hana sa paglalakad nang bigla nilang makita ang sementeryo sa malapit at doon sila kumuha ng mga pagkain. Hanggang doon ay nagtatalo pa rin sila tungkol sa sanggol lalo na at wala na silang maipainom na gatas at hindi na iyon tumitigil sa pag-iyak. Pero laking tuwa ni Hana nang makita niya ang mga gatas sa isang puntod at napasabing mahal talaga ng Diyos si Kyoko. Dahil doon ay ipinagpatuloy na nila ang paglalakad. Hindi pa sila nakakalayo ay nadaanan nila ang isang lalaki na naipit sa sariling sasakyan kaya tinulungan nila iyon. Bilang pasasalamat ng lalaki ay nagbigay iyon ng contact number at sinabing tawagan lang siya ni Hana kung ang mga ito naman ang mga ilangan ng tulong. Sinamantala na ni Hana ang pagkakataon at itinanong sa lalaki kung alam yun ang establisimentong nakasulat sa card at nakisabay rin sila sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe ay naikwento ng lalaki na pakakasalan ngayon ng anak ng may-ari ng pupuntahan nilang establisimento ang kanyang anak na babae, at papunta rin umano iyon doon. Nakarating na sila doon, at pinatuloy na rin ng lalaki ang tatlo sa loob. Pagkatapos kumain ay umalis muna si Miyuki para palitan ng diaper ang sanggol, nang biglang mapabuga si Jin sa alak na iniinom niya nang makita ang lalaking nanloko sa kanya noon. Sa sobrang galit ay nais iyong gantihan ni Jin kaya sumugod ito, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nabaril iyon ng isang nagpanggap na waitress dahil sa pagtatanggol sa lalaking tumulong kina Hana. Para makatakas ay ginawang hostage ng babae sina Miyuki at Kyoko. Sa labas ay inalis nito ang maskara at doon nalaman na lalaki pala yon. Samantala, nagmadali naman sina Hana para iligtas ang dalawa ngunit sakay na ang mga iyon sa taxi at hindi na nila naabutan kaya inireport na lang sa opisina ng mga taxi sa halip na sa mga pulis. Nawalan na ng pag-asa si Jin na mahahanap pa nila ang dalawa, bagay na ikinagalit ni Hana kaya umalis na lang ito mag-isa para hanapin at iligtas ang dalawa. Habang naglalakad-lakad si Jin na nolasing sa hawak na inumin ay nakita nito ang isang matanda na nakadapa sa kalsada at agad na tinulungan. Samantala, isinama ng lalaki sina Miyuki sa isang lugar na hindi niya alam, kaya takot na takot siya dahil iniisip niyang ibibenta siya nito.
Dinala naman ni Jin ang matanda sa kanilang tinutuluyan at doon iyon humingi ng pabor na itapon ni Jin ang bagay na hawak niya dahil may mapapahamak kapag may nakaalam na sa kanya iyon. Pagkatanggap pa lang ni Jin sa bagay na iyon ay nawalan na ng buhay ang matanda, at pagkalabas pa lang ni Jin sa tent ay pinagtulungan na siya ng grupo ng mga kalalakihan. Samantala, tinulungan lang pala ng lalaki si Miyuki para mapadidi ang sanggol na dala niya sapagkat ang asawa niyon ay may sanggol din. Iba man ang lengwahe ay nakasundo pa rin ni Miyuki ang asawa ng lalaki hanggang sa may kwento niya na ang tungkol sa buhay niya. Nakarating na si Hana sa lugar kung nasaan sina Miyuki, at habang hinahanap niyo ng dalawa ay bigla niyong narinig ang iyak ni Kyoko, kaya nagkita na silang muli. Wala silang kaalam-alam sa nangyari kay Jin lalo na at galit doon si Hana dahil sa pagiging makasarili umano nito. Gayunpaman, nag-alala rin naman si Hana nang marinig sa dalawang lalaki ang tungkol sa namatay na palaboy kaya agad itong napatakbo sa pag-aakalang si Jin iyon. Para mahanap nila si Jin at para hindi matulog sa lansangan si Kyoko ay napilitan si Hana na pumunta sa kanyang tinatawag na ina upang humingi ng tulong. Habang natutuwa ang dalawa sa muling pagkikita ay nagulat si Miyuki nang makita si Jin sa loob ng bar. Agad iyong kinumusta ni Hana at saka sila muling nag-usap ng kanyang ina tungkol sa mga nangyari sa buhay niya. Sinariwa rin ni Hana ang kanyang naging buhay noon sa bar na iyon at ang dahilan kung bakit siya umalis doon. Pagkatapos ay sunod nilang napag-usapan ang tungkol kay Kyoko at kung gaano kagusto ni Hana na alagaan na lang iyon at busugin ang kanyang pagmamahal dahil alam niya ang pakiramdam ng inabandona. Habang inaayos ni Hana ang damit ni Jin ay nakita nito ang litratong nahulog mula doon kaya agad na nagpaalam ang tatlo para pumunta sa lugar na iyon. Isinugol ni Hana ang natitira niyang pera para sa pamasahe makarating lang sa lugar na nasa litrato, ngunit sirang bahay ang nadatna nila doon. Isang ginang ang tinanong nila at ayon dito ay Sachiko ang pangalan ng babae sa litrato at hindi na umano iyon nagbayad ng upa, habang ang lalaki naman ay matako magsugal kaya ang sweldo ni Sachiko ay napupunta lang sa pambayad utang nito. Matapos umalis doon 3 buwan na ang nakalipas ay wala nang balita ang babae kung nasaan ang dalawa. Dahil walang nakuhang impormasyon ay nagtingin na lang ang tatlo sa sirang bahay ng mga pwede nilang mapagbasehan kung nasaan na ang mga iyon. Muling bumiyahe ang tatlo at dahil sa lakas ng pagbuhos ng nyebe ay sumilong muna sila sa isang tindahan. Mapapansin na matamlay si Miyuki habang bigla namang nabanggit ni Jin na nais niya muling makita ang anak niya na buhay pala. Tulad ng ama ni Kyoko, inamin ni Jin na nalulong din siya sa sugal at alak kaya sila nagkahiwalay ng asawa niya. Lumapit na sa kanila ang may-ari ng tindahan at pinakiusapan na silang lumabas para magamit ng ibang customer ang upuan. Ngunit bigla silang ginulo ng isang lasing na lalaki kaya sa labas na nila iyon pinag-usapan nang biglang may bumanggang ambulansya sa tindahan. Dahil doon ay itinuring lalo ni Hana na swerte ang bata dahil nakalabas sila ng tindahan bago pa mangyari ang aksidente. Gayunpaman, na-hospital naman si Hana dahil sa panghihina. Dahil doon ay lalo na silang nawala ng pera sapagkat kailangan nilang magbayad ng bill sa ospital. Habang nagbabayad si Jin ay natigilan ito at nanlaki ang mata nang hindi inaasahang makita ang anak niyang si Kyoko. Nag-usap silang dalawa at doon inamin ni Jin sa anak na ang perang ipinambayad niya kanina ay inipon niya para sana kay Kyoko, ngunit ang sinambit ng anak niya ay ang salitang matagal na siya nitong gustong makita. Ikinwento nila sa isa't isa ang ilan sa mga nangyari sa kanila noon, at doon sinabi ni Kyoko na ikakasal na siya sa isang doktor na halos kasing edad ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinigay ni Kyoko sa kanyang ama ang kanyang numero at address ng tirahan nila. Hindi naman napigilan ni Hana ang galit niya kay Jin matapos siya niyong lokohin at kwentuhan na namatay ang mag-ina para lang kaawaan siya. Habang gulat na gulat si Kyoko sa kanyang narinig ay niyaya na ni Hana si Miyuki para umalis. Gayunpaman, plano lang pala iyon ni Hana para iwan na si Jin dahil ngayon ay natagpuan na muli nito ang sariling pamilya. Sa ngayon ay balak namang ipagpatuloy ni Hana ang paghahanap sa magulang ng sanggol. Ngunit habang naiwan si Jin sa ospital ay nakita nito sa telebisyon ang tungkol sa balita na nawawalang sanggol. Naglakad na palayo sina Miyuki at Hana na desidido na ngayong dalhin sa mga pulis ang sanggol upang makita na ang mga magulang nyon. Nang bigla nilang madaanan ang isang babae na balak na sanang tapusin ang sariling buhay pero nagulat sila dahil si Sachiko pala ito. Lalapitan sana ni Sachiko ang anak niya pero sinampal siya ni Hana at tinanong kung paano na lang kung hindi nila nakita ang sanggol noon. Umiiyak na sinabi ni Sachiko na ang asawa niya ang may kagagawa ng lahat dahil ang totoo ay hinahanap niya ang anak niya. Nakaramdam si Hana ng awa kaya ibinigay na niya kay Sachiko ang sanggol. Pinuntahan naman ni Jin ang asawa ni Sachiko at sinisi ito sa pagkawala ng bata at pagkatapos ay palalabasin umano ng mga iyon sa balita na kinidnap ang anak nila. Ngunit itinanggi ng lalaki na anak niya ang bata.
Tuluyan ang ibinigay ni Hana ang bata kay Sachiko at nakiusap na alagaan yung mabuti at huwag na ulit hahayaang mawala. Nagulat naman si Jin sa sinabi ng lalaki na kinuha lang ni Sachiko ang bata sa ospital. Sinuntok niya ito at ipinakita ang isang litrato at sinabi kung gaano kadesperado si Sachiko na mahanap ang bata at ang tungkol sa pagpapakamatay niyon kasama ang bata kaya agad na umalis si Jin para hanapin si Hana. Sa sobrang pagod ay hindi na ito makapagsalita ng nais niyang sabihin sa dalawa kaya nagmistula silang naglalaro ng Pinoy henyo. Nang malaman na hindi si Sachiko ang tunay na ina ng sanggol ay nagmadali na si Hana para hanapin si Sachiko. Sinubukan pang tumakas ni Sachiko hanggang sa tangayan pa nito ang isang truck pero hindi tumigil ang tatlo sa paghabol dito. Sa huli ay nailigtas ni Jin ang bata mula sa baliw na si Sachiko pero dahil nawalan ito ng malay mula sa pagbangga ng truck ay nabawi muli nito ang bata at muling itinakas. Halos maubusan na sila ng lakas sa paghahabulan. Nang makarating sa rooftop ay akma na sanang tatalon si Sachiko kasama ang bata pero pinigilan ito ni Miyuki at tinanong ang dahilan kung bakit iyon ginagawa nito. Napaluhod na lang si Sachiko habang naghihinagpis sa pagkamatay ng anak niya bago pa man iyon isilang. Inamin niya na naiinggit siya sa mga batang nasa ospital noon pawang malulusog, kaya nang ngitian siya ng batang iyon ay inangkin niya na ito. Inakala niyang kapag kinuha niya iyon ay magiging isang masaya silang pamilya. Habang hindi pa nakakarating si Hana sa rooftop ay pinagpaliwanagan muna ni Miyuki si Sachiko at pinakiusapan na ibalik na ang sanggol. Ngunit sa halip ay umakma ulit ito ng pagtalon pero nang marinig nito ang pagtawag ng kanyang asawa at pakiusap na huwag magpakamatay ay natigilan ito saglit at saka itinuloy ang pagtalon. Sa kabutihang palad ay napigilan ito ni Miyuki at doon palang bumalik sa katinoan si Sachiko. Sa huli ay naibalik ang sanggol sa totoo nitong magulang habang ang tatlo naman ay nagkasama-samang muli sa ospital. Doon ay binisita sila ng magulang ng sanggol upang magpasalamat at kuhanin silang mga ninong at ninang sa binyag ng bata.